Sa hiling na rin ng mga guro na bigyan sila ng panahon na pansamantalang makapagpahinga mula sa sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa, maging ang iba pa nilang mga iniisip na pagdesisyonan ng Education Department na bigyan ng mga ito ng ilang araw na break sa eskwelahan sa susunod na linggo. At syempre, kasama na rin dito ang mga estudyante. Alamin ang kabuuan ng balitang yan sa aking report. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd na simula October 27 hanggang October 30, 4 na araw na magkakaroon ng wellness break ang mga guro at estudyante sa mga paaralan. Sa Bisayan ng inilabas na direktiba ng kagawaran upang mabigyan ng sapat na pahinga ang mga ito. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang ideya na magpatupad ng wellness break ay nagmula sa linggo-linggo nilang pagbisita sa mga paaralan kung saan nananawagan ng mga guro ng oras para sila ay makapagpahinga at makasama ang kanilang pamilya. Bukod sa 4 na araw na magiging pahinga ng mga estudyante at guro bilang bahagi ng mid-year break ng DepEd, ang kasunod din itong araw ay Special Non-Working Day na October 31, habang sa November 1 ang All Saints Day at November 2 ang All Souls Day. Sa pamamagitan daw ng mga araw na ito, pansamantalang makakahinga ang mga guro at estudyante para maiprioridad nila ang kanilang mental health dahil sa naranasan ng mga ito na sakuna gaya ng lindol at pagtaas sa kaso ng influenza-like illness o ILI sa mga paaralan. Idinagdag din ng DepEd na may mga guro at estudyante sa mga lugar na tinamaan ng nagdaang lindol at bagyo na hindi rin nakaligtas sa pagkakaroon ng malatrangkasong sakit, kaya ang pagpapatupad daw ng ilang araw na pahinga ay nararapat lamang daw sa kanila. Samantala, nakasaad din sa inilabas na anunsyo na ang in-service training o INSET ng mga guro ay isasagawa na lamang pagkatapos ng break o sandaling makabalik ng mga ito sa paaralan sa November 3 pagkatapos ng paggunita sa undas. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.